Hello! Good day guys! So ngayon ay for this video ay guys, uwi tayo ng Leyte. Yes, uwi tayo ng Leyte. Ayan, so third time na naming umuwi na ako yung nagdo-drive talaga. Sobrang nakakapagod, walang kadala-dala, 'di ba? Pero so far naman this year yung pinaka parang sasabi ko hindi ako masyadong nakakapagod siya, pero medyo less yung pagod this year. Ayan, first day na namin kasi umalis kami madaling araw, 1:00. Ayan, ano na kami, Quezon Province na yan. Hindi kami nakapag-video dun sa unang ano namin kasi nagtatalo kami ng kapatid ko, kaya hindi kami okay nung umalis. Ayan, kaya nag-stop over kami dun sa malapit sa Kamay ni Jesus doon. Pero Quezon Province na rin yun siya. Doon kami nag-breakfast sa gasoline station. Nagpagas kami and then nag-breakfast and then umalis na. So, ayan na. So, magtatagalog tayo kasi galing tayong Maynila. Basta Tagalog yan ah. So, ayan, sa Quezon Province na tayo. Sa may bituka ng manok. Bituka ng manok. O, bituka ng manok. Lisod po. So, Tagalog pa to dito eh. Kasi Tagalog pa tayo kasi nasa ano pa tayo eh. Bituka ng manok. So, ayan, paahon na yan. Makikita nyo, yan, paahon na yan. Yun, nahihirapan na yung kamay ko dyan. Ang lapit-lapit na, napapagod na ako. Paakit na. Yeah. Super ganda dyan. Pwede kayong yung iba papasyal lang, ganyan. Pero syempre kami, dadaanan lang namin yan. Yabang. Dadaanan lang namin yan. Kasi nga, dyan kami dadaan pa uwing Leyte, no? Ilang oras pa? Hindi pa naman ampas. Pero alam nyo guys, marami din namang nagta-travel. Hindi lang naman kami yung nagmomotor. Pero so far, parang ang aga naming umuwi. Hindi lang parang dati, last year kasi ang dami naming kasabayan. Ngayon medyo konti lang, hindi siya ganun karami. Tapos pakikita nyo dyan guys, may mga parang nanghihingi, ganyan, sila rin yung nag-guide paggabi, ganyan. Parang maririnig mo lang dyan yung mga huni ng ibon, ganyan. Tsaka may mga nagbibenta ng dyan, tao, joke, yung ng mga yung honey, yun. Hindi ko alam kung pure ha, pero feeling ko pure naman kasi nasa gubat na sila, sa bundok na sila eh. Ayan, parang gusto ko ang bumili. Sana mabigat na kasi nga ang dala namin kasi konti lang dala namin kasi hindi pa rin kami mahirapan. Last year kasi wala akong angkas, kaya sa akin yung mga gamit. This year naman yung pinsan ko wala siyang angkas, so siya naman magdala ng mga food. Ngayon may angkas ako, mabigat yun ba, hulog ko to eh. Ay, ciao. So ayan, packet pa rin yan. Sobrang ang taas niyan guys. Ayan, nakikita nyo naman, di ba? Najijirapan na ako dyan. Ayan, mga mga light vehicles lang na pwedeng makakadaan dyan. Kasi yung mga bus, tsaka yung mga cross van, mga lalaki, hindi na pwede dyan. Mahihirapan na silang lumiko. Pero alam ko before, nadadaanan to eh. Pero ngayon, pinagbabawal na talaga nila yung Ayan, mahihirapan ka pang paliko, ganyan. Bituka ng manok nga, di ba? Kaya paliko. Ayan. Hindi tayo magbibisaya today. Magtatagalog tayo. Ayan. Sorry guys, sinisipon ako tsaka inuubo ngayon. Matagal ko siyang voice over kasi tinatamad talaga ako. So, di ba? Ayan. Pero sa totoo lang, ang konti ng video ko this year kasi last year naman parang wala akong in-upload. Ngayon lang ako mag-upload ng uwi namin. Yan, yun dyan kami maghihinto, tapos magpa-picture, ganyan. Kasi makikita mo kasi yan yung view. Ang ganda ng view dyan. At ang taas, makikita mo yung gano'n siya kataas. Yan. Siguro maraming unggoy dyan. Yan, isa na kayo. Hindi, yan, main daw sila dyan kasi nagpa-picture sila, nag-video sila. Maganda nga magpalipad ng drone dyan eh. Talagang kitang-kita mo yung view, ang ganda. So, ayan na. Paahon pa rin ang tagal, di ba? Tagal ng ahon, parang ilang minutes. Hindi ko alam kung ilang minutes, hindi ko nabilang kasi sobrang taas yan.
Tapos sabi ko, sige, mag-video ka lang na mag-video. Ako na bahala mag-voice over. Wala akong pakialam kung walang manonood. O wala makikinig. O basta, mag-watch lang kayo. Basta, mag-watch kayo Ayan. Kasi, para ipapakita ko kung nasan na kami. Kung ano yung mga nadadaanan namin. Ganyan. Para malaman mo. Sama ka, diba? Sabi ko sa'yo, sumama kayo. Ano kasi, kayo kasi ayaw mo sumama. Kaya kami lang umuwi. Ay, hindi tayo magagalit for today's video. Ayan na. Morning na siya, mga, I think, alas 8, alas 9. Yung mga oras na yan. Ay, hindi pa pala. Parang ang early pa niyan I think 7. Yan yung pinsan ko. Yan, siya yung dala. Ng mga food, and then, nagdala siya ng water. Ayan, siya dala ng water namin, food. Kaya, ang laki ng tulong pag may water na dala na malaking galon. Ay, half gallon lang pala yun. Pero sobrang laki ng tulong niya sa amin, guys. Then, sabi ng kapatid ko, Mama, this year dapat hindi tayo kain ng kain kasi kain tayo ng kain last year. Ganyan, sobrang gastos natin. Ganyan, sobrang crisis na ngayon, di ba? Ayaw sana namin talagang umuwi kasi nga, ang mahal-mahal ng gas, promise, guys. Sobrang mahal ng gas. Umaabot pa ng 100 sa amin yung gas. Kailangan pa namin mag-full tank ng mga full tank. Di ba? Alam mo naman kung sobrang laki ng full tank, di ba? Pero syempre, mahirap lang kami. Hindi pwedeng mag-full tank ng 1,000. Hindi rin abot ng 1,000 yan, guys. Kasi 100, sobrang mahal na sa amin yan. Ano ba kayo? Char. Hindi naman kayo nagtanong, diba? Pero alam nyo naman, mahal yung gas. Ayan na. Pababa na ba? Hindi pa ata pababa. Palusong na nga tayo. Sobrang din, palusong din siya. May mga pa-curve na yan, mga ganyan. Ang hirap kaya. Kailangan, alam mo sobrang gastos pag umuwi ka kasi syempre pag uwi mo kailangan pa-condition yung motor mo, bibili ka ng bagong gulong, bibili ka ng kung ano-ano sa motor na alam mo yung pinaka-importante talaga. Pinaayos ko pa yung motor ko, gumastos pa ako ng mga 6K yata mahigit para lang talaga kakayanin yung pauwing late ganon. Tapos syempre yung may-ari kailangan din magpa-condition para kaya niya mag-drive pauwing late no? Hindi pwedeng motor lang, ayan. Tapos, yan ang ginawa namin. Parang, this year lang kami. Siguro, ganun lang din. Unlike before kasi na may pera na talaga. Ngayon kasi, parang doubt kami na makauwi kami kasi nga, mahal ng gas. Isa pa talaga. Number 1 talaga yung gas. Tapos yung, hindi kami nakapag-ipon this year. Ganon, na pang-uwi talaga. Hindi kami nakapaghanda, kumbaga. Pero, pinilit talaga naming umuwi. So, ang nangyari talaga is, hindi namin alam kung kasya yung budget namin, ganyan. Talagang sabi namin, paano tayo makakaano na ito? Hindi pa namin alam kung magkano yung bayad sa barko, tapos yung bayad dun sa motor namin, ganyan. Kasi syempre, magbabayad ka sa motor Pabayad ka pa sa yung ticket sa barko. Ganyan. Kaya sobrang nag-aano kami, nag-doubt kami na makauwi. Makikita niyo yung mga close van, ganyan. Mga kasi hindi sila pwedeng dumaan dito para sa dito ka ng manok. Yun. Ang goal namin dyan is makarating kami ng Bicolandia or dun sa best friend ko. Dun kami maghapunan. Ganun yung namin goal dyan. Sabi ko nga, hindi ko alam kung kay Kerry ba. Sabi nga, mabilis na daw yung takbo namin. Hindi ko alam kung mabilis na ba. Kasi kapag mabilis yung takbo namin, hindi kami nakapag-video. Kasi natutulog yung isa kapag nagvi-video siya. Mabilis yung takbo namin. Ayan, kailangan chill lang kami magvi-video kasi matutulog yung isa diba? Naiinis ako. Sarap sorry, joke lang. Ayan. Yung namin is ang ginawa namin para hindi kami masyadong gumastos. Nagbaon kami. Ayan, nagbaon kami. Then, hanggang gabi na yon. Tapos nung gabi na, napanis na yung ibang pagkain namin. Nandun kami sa best friend ko naghapunan. Lunch, yung namin, breakfast and lunch, yung baon pa namin, yan, natulog na, second, stopover. Lunch na yan, mga 11 ata, ganun yung oras yan. Tapos sabi namin, kailangan kami makarating ng Quezon Province pa rin yan, pero malapit na kami sa Bicol. So, nagpahinga kami, dala ng tent yung kapatid ko, ganyan ginagawa namin, guys. Tapos may mini fan din kaming dala para hindi masyadong mainit. May naman yung sa kapatid ko may saksakan siya ng yung charger, i-charge mo lang yun doon. Ganyan. Tapos nung hapunan na, pinaghandaan na kami ng best friend ko na, isa na kayo, ganyan, kailangan makabilis na ng food, ganyan. Sobrang bait ng best friend ko Kaya sabi ko talagang,
nahiya na rin na kami bumalik kasi nga masyadong ganyan. Tapos nahiya na kami. Tapos pagbalik namin, hindi kami dumaan. Nagbaon na lang kami. Tapos noong gabi, doon kami sa kanila, naghapunan. Tapos pinagluto niya kami ng ganito. Tapos parang hindi na nga kami nakapag-usap ng maayos. Alam mo yung kasi nakakapagod mag-drive. Sobrang nakakapagod talaga. Tapos, ayan din, palubog na yung araw. Yeah, Bicol na yan. Palubog na yung araw, sabi namin. Kaya namin sa yung sa malapit sa bulkan. Doon sa Albay. Ayan. Tapos sabi ko, kaya namin abutin yun. Sabi ng asawa ni mama, baka 8 nandun na kami. Tapos yun, tansya na lang. Tapos alas 8. Kasi sabihin mong ilang kilometer na yan, hindi mo pa rin kasi hindi natin alam kung matatraffic ganyan, di ba? Ayan, nakikita nyo yan guys. Pumutok yung bulkan Hindi ko alam kung ilang level na yan siya, yung alert nila. Hindi ko alam. Basta alas 8 nang kami alas 8 nang kami dumating na kami ng Bicol. Tapos pinaghanda kami ng best friend ko, ganyan, pagkain. Hindi kami nakapag-usap, pasensya na talaga. Sa sobrang pagod, natulog na talaga. Doon ako nakatulog, comfortable ako natulog kasi doon kami sa bahay na natulog. First time ko makapunta sa bahay nila kasi lumipat sila ng Bicol, doon sila nagbi-business. And then, pagising namin sa umaga, yung sobra naming pagkain ng gabi, yun na naman yung binao namin. Pauwing Leyte. Tapos, ayan na. Parang, nung nag-travel kami dyan, parang 2 hours na lang ata pa makarating kami ng Matnog. Ayan. Tapos, dyan sa Sorsogon na yan, guys. Ang lawak ng daan nila. Maganda yung daan ng Sorsogon. Parang walang katapusan. Doon ka naman mapagod. Kasi parang, parang walang katapusan tong na to yung kalsada na to Ganon siya kahaba. Ganyan. Tapos, namin yung parang tingin namin sa sa mapa is parang 2 hours na lang makarating na kami ng Matnog niyan. Sobrang thankful namin kasi yung nakatipid kami sa food kasi nga 'di ba parang ang laking tulong talaga yung may pagkain kayo na tas nakatipid kayo sa pagkain kasi hindi namin kasi alam kung gaano yung pamasahe sa barko, yung mga ganun, yung gas pa kailangan full tank ganun. Tapos yun, sobrang laking tulong nun. And then, guys, parang alas 7 ng umaga yan, guys. Sa Sorsogon yan. Nakikita niyo yung yung sun. Nakikita niyo yung sun dyan na parang palubog, di ba? Ang ganda ng nila, sunrise nila. Parang siyang palubog. Yan, makikita niyo yung kalsada nila, ang ganda. Bihira lang yung lubak dyan, hindi katulad sa summer. Pero grabe, nag-improve yung summer ngayon. Na siya, gumanda na rin yung gumanda na rin yung kalsada nila. Parang inaayos talaga nila yung kalsada nila. Kasi alam mo, pagbaba mo pa lang ng barko sa Alin, lubak na hanggang sa makarating ka ng San Juanico Bridge. Ganon siya kalupit. Pero ngayon medyo nag-improve na talaga siya. Yun, alam mo, kaya di namin nakikita yung araw dyan dahil palubog, palusong din kami. Hindi siya masyadong nakikita talaga. Ang hirap tatago siya, Ang galing, no? Golden, talaga siya. Parang golden hour. Parang golden hour. Ayan, Sorsogon yan. Makikita mo, malawak yung daan nila. Hindi siya makipot. Kaya mabilis yung takbo na. Hindi naman ako tipong hindi ako mabilis magpatakbo. May mga times lang talaga pag sobrang wala na akong pake, pag sobrang pagod na ako, mas gusto ko pag pagod ako bilis ako magpatakbo. Ayan. Sabi nyo, delikado or totoo, delikado talaga. Pag ako, kasi hindi ako antukin talaga pag natutulog. Pero minsan, natatakot ako na baka, ito yung araw ng laki, no? Ayan. Minsan, pag nagdadrive ako, kasi hirap ako makatulog Pag nagpahinga na kami, hirap ako makatulog. Ang ginagawa ko lang, dadasal na lang ako na hindi ako makatulog. Pero sa totoo lang, no, natatakot ako, baka bigla akong pumikit. Tapos nagda-drive, diba, so bilis na kita mo yung araw, ang laki, diba, parang ang lapit nila sa araw dyan. Ayan. Kaya, maganda yung ganyang mga oras. Ang pinaka-favorite ko talagang oras magbiyahe, madaling araw hanggang morning. Ganyan yung gusto kong araw. Oras sa pagbibiyahe. Tapos, ayan,
Diyan na kami siya, ano niyan eh. Malapit na talaga. Kunting-kunti na lang talaga ano na kami sa Matnog. Kasi, ano na yan eh. Yung Sorsogon talaga. Ano mo yung Sorsogon? Parang wala siyang katapusan nga. Na kalsada. Tapos biglang, back doon na. Malapit na tayo sa port. Pero sobrang nakakainis lang talaga pagdating namin ng Matnog. Kasi, anong oras na kami dyan? Nagmamadali kaming tungtong ng barko. Makakuha ng ticket kanyan. Ang ginawa, alam mo ba, alas 10 na kami nakarating. Tapos, alas 10 a.m. kami nakarating ng Matnog. Alam mo ba oras na kami nakasampa sa barko? Alas 4. Tama ba yun? Wala daw barko. Totoo, walang barko. Ganun. Hindi namin alam kung ano. Basta alas 4 na kami nakapasok sa barko. Alas 10 kami, ilang oras kami natenga doon. Nakakapagod na. So, nag-lunch. Wala ata tayong lunch nun, di ba? Hindi tayo nagla-lunch, Wala kaming lunch niyan, guys. Hindi kami nakapag-lunch kasi nga, naiinis na kami. Ang tagal ng barko. Ganon. Sobrang tagal. Kaya, yan, sa Sorsogon, nakikita mo yan. Ang ganda dyan, Naflatan pa pala kami. Naflatan sila ni Mama. Tapos yan, nakarating kami ng barko. Kikita mo yan. Hapon na yan. Yan na kami. Papasok na kami ng barko dyan. Diba? Alam mo naman, nakakatuwa. Hindi nakakatuwa. Minibida na naman ng kapatid ko ang kanyang motor. Ayan na naman siya. Diba? Kahit na bingkong-bingkong na ang kanyang gulong. Bago pa lang, nabingkong na. Ganon siya kalupit. Diba? Panis. Bidang-bida yung sasakyan Pero mas comfortable siya sasakyan yung mga ganyang click pag long ride. Yung sa akin RS, mga pagod, sakit sa puwet, sa totoo lang. Ayan na. Tada, second day na namin sa pagbabiyahe. Pero alam ko summer na yan yun. Tingnan nyo guys, hindi na siya ganun. Wala nang masyadong lubak sa summer. Pero nung kami, pag wala na ako video dun sa barko kasi nagpahinga na lang talaga kami. Di pa rin ako makatulog sa barko guys. After namin bumaba ng barko, I think alas 7 na kami nakababa. Di ba? Ang tagal, di ba? Kasi 1 hour and 30 minutes to 2 hours yung biyahe sa barko. Pero, that time, excuse me po, 7 na kami nakababa. Tapos nung pagbaba namin, naghanap kami ng kasi magsasaing nga kami sa daan, di ba? Kasi nagdala kami ng butane. Ang nangyari kasi, hindi kasya yung binili namin butane. Kaya hindi kami nakapagsaing, napanis na yung pagkain namin. Ang ginawa namin, bumili na lang kami kanin. Ganon. So, ayun nga. Bumili na lang kami ng kanin. Diba 7 kami, so bumili na lang kami ng kanin. Kasya sa amin. Tapos may ulam pa naman kami nun. At bumili lang kami ng kape. Pag may mga naman, mga ganyang situation, may mga tindahan naman sa gilid-gilid doon. Kabili ka ng coffee, ganyan. May mga nagtitinda ng gano'n. Papatimpla ka na lang, ganyan. Kung anong gusto mo. Tapos, iba pa nga, di ba? Magluluto ng mga Christianton. Ayan guys, nakarating na kami ng San Juanico Bridge. Ito na. Ito na tayo sa San Juanico Bridge. Ayan na. Alam nyo ba guys? Pag nandyan na ako, mas gusto ko nakasakay ako. Ayoko magdadrive kasi natatakot ako. Yung parang ini-imagine ko na diretsuhin ko na lang. Huwag nang paliko-liko. Yung ganun yung iniisip ko. Sobrang diba? Hindi ko alam kung ako lang ang weird, diba? May nervous ako Yung nervous talaga ako, natatakot talaga ako. Yung fear of heights pa. Yung nervous pa. Diba? Doble-doble na ba? Kaso yung ang kasko, hindi naman marunong mag-drive yan Nasabi niya sa akin na nanggalit siya sa akin. Gusto niya kasi na punta kami sa may pinakatuktok niya. Ito yung pinakatuktok niya sa may parang may white dyan sa Basta, yung pagpaahon na ganyan guys, sobrang tatakot na talaga ako. Parang ayoko na talagang, gusto ko nang bumalik. Ganyan, di ba? Natakot ang OA, di ba? Pero talaga yung nararamdaman ko wala akong pake. Tapos ganun. Pag nasa taas na ako talaga, parang gusto ko na talaga bumaba. Tapos sabi niya sa akin, para naman daw kaming kidlat. Binilisan ko na lang talaga yan dyan guys kasi ayoko na talaga makita yung mafe-feel ko na nasa taas ako, natatakot talaga ako. Tapos yung pagbaba namin ng ganun,
Sabi ko, such a relief talaga guys. Yan, gusto niya huminto dyan kasi pwede kayo mag-picture dyan eh. Pero guys, hindi ko talaga kaya. Ewan ko ba, hindi ko talaga kaya. Ayan na, baba na kami, galit na siya. Para naman na, siya ka rin, dami niya sinasabi. Sabi ko, bumaba ka kung gusto mo. Diba? Maglakad ka papuntang baba dun, no? Malayo pa niyan. Tapos yun yung Tacloban. Nakikita yung Tacloban. Sorry na guys. Alam mo bang nagkasakit ako? Hanggang ngayon. Nagkasakit ako dahil sa biyahe na yan. Init. Diba? Sobrang init. Wala kang kasalitan. Ikaw lang mag-isa. Mag-drive. Pero pang third time ko na siya. Pero alam mo yun guys. Parang ayoko na talagang umulit. Ayoko na umulit. Pero bakit ganun? Pagdating ng next year, mag-uulit pa din. Ba't ganun? Ayoko na talaga. Gusto ko na talagang ayoko na parang please, gusto ko na sumakay na lang ng bus or plane, parang ganon. Ayan, natapos na tayo sa San Juanito Beach. Sabi ko nga ayoko talaga dyan. Yung mga masakay akong plane, pero natatakot pa rin ako guys. Ilang beses na ako nakasakay ng plane, pero ayoko talaga. Natatakot ako. Ay, makikita nyo yan, Tacloban na. Yung sipon ko at saka upo ko, dyan ko nakukuha. Diba? Late upload na to, pero ayan. Nasa na kami guys, nasa Nula-Tula kasi nga ito yung nakikita ko sa sa TikTok. Nung na-realize ko, nung nakita ko yun, sabi ko ito yung sa TikTok kasi may church or chapel dyan na pupuntahan namin, first time ko makapunta. Kasi hindi namin nakalain na sobrang taas, parang nasa taas talaga siya, tuktok talaga siya. Yung expected ko nasa bandang malapit lang, tas yun, grabe, sobrang taas. Kaya hindi ko siya in-expect talaga. Tapos sabi ko pa, dalhin natin yung helmet natin kasi baka mawala. Sabi ko, pati bag. Yun pala, buti na lang hindi namin dinala kasi sobrang layo pala. So, nakikita niyo yung mga bundok dyan. Ayan na, nagpisa na. Akala ko yung para may station dyan, yan, first station na yan. Akala ko nandyan lang yung chapel. Makita niyo yan? Sobrang taas niyan, di ba? Taas na nga niyan eh. Tapos, alas 7 ng umaga yan. Tapos, sabi ko, may kasi, yung parang dyan sa taas, may bahay yan eh. Akala ko yan na yung chapel. Nagtanong ako sa babae. Diretso dito sa... Ate, saan po yung simbahan? Akala ko dito na po, sabi niya. Ay, naku, andun pa yan sa taas. Sabi ko, nakita ko yung station ng ganyan, mga ganyan. Di ba, may mga first station, second station. Tanong ako, ilang station pa po? Sabi niya, 14. Wah? Isa pa lang yung nadaanan ko. Tapos dalawa. Grabe guys. Sabi ko, may pa sa taas. May 13 pa. Sabi ko, hindi ko talaga siya in-expect. Sabi ko, Lord, ang taas. Alam mo yung travel ka ng ilang oras. Tapos, pagising mo. Hindi pagising. Pagbaba mo ng motor, nagda-drive ka, di ba? Wala kang kain, nanginginig ka. Manginginig ka pa eh. Kasi sobrang layo ng dinrive mo. Ang lumulutang talaga. Alam mo, tas inakit ko pa yung bundok na sobrang ang taas talaga. Para ka maihimatay dyan. Tas wala kang tubig. Buti na lang dala ko ng maliit na bottled water ng dala ko. Pero feeling ko hindi kasya sa sobrang layo. Diba? Tapos ganyan yung hagdanan dun sa may pinakaunahan pa para kapang hindi ko na na-videohan siya pe. May video pala ako dun. Parang yung tuhod mo tsaka yung baba mo mag-aabot na. Sobrang tarik niya guys. Hindi mo makita mo yan. Sobrang layo na nga. Ganon siya. Ayan yan, malapit na kami sa simbahan. Sabi ko, thanks Lord. Nandito na kami. Grabe talaga. Sobrang layo. Tapos wala pa kaming kain. Gutom kami guys. Kita nyo yan? Ganon siya. Tapos yung chapel niya liit lang. Sabi nila before, malit pa ako, I think wala pa akong 6 years old siguro. Pumunta na si mama dito. First time ko kasi, si mama ko, second time na. Sa kabila daw sila dumadaan. Hindi daw ganito na may hagdan na. Medyo malapit na daw ngayon. Pero malayo pa rin siya guys, promise. And yung simbahan na yon, may pare dyan na nakatira. May pare daw na nag-maintain dito. Ganyan. Ngayon wala na, abandonado na siya. Good thing kasi pag akit namin dyan, malinis siya. Kasi nilinis daw siya, nagpalinis daw siya. Doon sa may unahan, doon sa mabandang kanan,
maybe nandun nakatira yung pare. Before nung ano pa. Tapos yun, no, kakalinis lang talaga nila yan dyan, ganyan. Tapos na-amaze ako dyan, guys. Tingnan mo, guys, parang lumilevel kami sa ibang bundok. Ang taas, di ba? Unexpected siya na ganun siya kataas. Akala ko talaga nasa baba lang siya. Yung water ko, hindi na nangalahati sa sobrang ano niya. Ang init na yan dyan, guys. Sabi ko, wala pa kaming kain. Ginig-ginig pa no? Tapos, bilis diretso dyan. Yan si Fatima. Yan, dyan kami nagsisindi ng kandila. Kasi sabi niya kasi puntahan daw namin siya, ganyan. Tapos yun, tinupad lang namin yung utos niya. Tapos, sabi namin, umuwi kami dahil sa kanila. Kasi sa totoo lang guys, umuwi kami ngayon, hindi talaga tipong parang gala-gala or bakasyon na gano'n, wala. Kasi ito yung first chapel. Makikita mo sa Facebook na in-upload ko lahat talaga na talaga para 15 lahat chapel na pinuntahan namin. Ito yung pinaka-first Tacloban talaga kasi daanan lang namin kasi late kami 3 to 4 hours pa yung biyahe namin papuntang bahay. Kaya hindi siya talaga yung sasadyain mo talaga siya pupunta rito. Malayo pa nga kami dahil di ba galing kami Maynila. Kasi nako-curious kami. Itong chapel na to, sabi kasi ni Mama na sa Maynila pa kami. Alam mo ba na may daw sa simbahan sa Nula-Tula, sa Tacloban na papuntahin daw tayo, hindi niya sure kung Fatima ba, basta parang babae daw Sinearch sa Facebook, hindi namin makita. Sa Google, ang nakikita ko lang sa Google ay yung makikita mo dyan yung ang sinearch ko lang sa Google ay yung ay nakita ko sa Google yung cross niya, ganon. Yung water guys na yung sinasabi na may tubig daw sa bundok, wala naman. Mayroon siya dati daw pero ngayon wala na. Ganon siya. Tapos yung sabi nila, before daw may tubig yan dyan. Sabi nga lang, bakit daw may tubig sa may taas ng bundok, ganon. O baka naman kasi diba, before, meron talaga siya dahil I don't know, maybe sila. Himala. Basta yung ganon. Then, ito, kasi nako-curious kami sa taas kung meron. Tapos ito yun guys, yung nakikita ko sa Google. Yun lang yung nakikita, yung ito dito banda. Yung mayan, yung cross na yan. Hindi na ako lumapit kasi medyo matataas pa yung mga, damo Hindi na ako, as in, yan lang yung nakikita ko sa, sa Google. Tapos nag-search ako dun sa TikTok. Ang nakikita ko naman sa TikTok, isa lang talaga nag-upload. Tapos hanggang baba lang dun sa may lang kalsada. Dun lang. Kaya hindi namin alam na surprise kami na ganito pala siya kataas. Grabe. Kailangan pagpumunta ka dito, bibili ka na ng candle. Meron kang talaga. Kasi walang tindahan dito, walang pagkain, walang tubig. Kailangan pumunta ka dyan. Meron kang dalang ganon. Ayun. Kami lang family ang nandyan. Yung kami lang talaga, 7 nandyan. Tapos parang maya-maya may pumunta dyan na ay makikita mo yung San Juanico Bridge yan. Maya-maya may pumunta na mayroong, yung naglilinis, kasi nagpalinis yung dyan. Tignan nyo guys, maganda siya na kung ma-preserve nila to. Kaso lang parang, ewan ko, wala na rin sigurong nagka-interesado na ayusin nila ba. Pero sila, nilinis nila yan, bago pa lang nila nilinis. Parang inantay kami. Ay, charot! Basta yun lang. Kasi malnaraw nga kasi. Kaya yun. Yan yung simbahan nila. Maliit, no? Pero dati daw, guys, marami nang pupunta rito. Pero ngayon, wala na. Kaya ganun yung itsura niya. Maganda sana kung talaga nila yan. Malinisan ulit. Kasi pwede siyang magiging dito sa likod Ang ganda. Mas maganda talaga siya. Kailangan mong maalagaan siya dito. Kami lang nandito ngayon. Ayan, kasi nung first time ko pumunta rito na-amaze din ako. 'Di ba? Hindi mo akalain na hindi mo kasi makikita talaga na may simbahan or kahit bubong man lang, hindi mo makikita sa baba. Kasi nakatago talaga sa mga puno. Ganun yun. Alam mo, ang unexpected. Ayan. Makikita nyo yan dyan. Yan yung mga lupa nila. Hindi ko lupa yan. Charot. Charot. Yan, nakikita yung San Juanico Bridge. Yun yung tinuturo ko yung San Juanico Bridge Dati daw kasi sila ni Mama sa likod sila dumadaan. I don't know kung saan likod.
Tapos yun, after na namin kumain dun sa Tacloban, umuwi na kami. Yan naman is sa ano na yan, papunta na yung Malitbog. Ang travel namin dyan, 3 to 4 hours kami, makauwi na kami sa amin. Kaso lang natagalan kami kasi yung girlfriend ng kapatid ko, nagtatrabaho pa. Sa Tacloban siya, nag-open ng laptop, nag-ano siya, gumagawa pa kasi nga nag-work from home siya, pero travel kasi kami, anong gagawin? So, naghanap na naman siya ng pwesto, kaya nandiyan natagalan kami. I think 2 hours ata kami doon nag-i-stay. Pero kumain kami ng breakfast namin. Parang brunch na nga kasi nagiging nagiging breakfast and lunch. Isang kain na lang. Pero yun, sasabi ko guys, hindi kami masyadong gumastos that time. Ngayong uwi lang kami, hindi masyadong nakakain-kain. Sabi ng kapatid ko kasi, mama, hindi tayo masyadong kakain kasi nakakaantok. Panito lang tayo kain. Tapos, hinto-hinto talaga. Yun talaga yung nakakaan namin kasi himihinto, ganyan-ganyan. Pahinga, papagod. Tapos nung pabalik na kasi, yung yung girlfriend ng kapatid ko, si Kat, nag-ano na lang siya, nag-airplane kasi meron silang importanteng gagawin eh. Tapos yung pumalit naman sa kanya, yung pinsan naman ng kapatid ko. Yun. Parapito pa rin kami. Bumalik ng Maynila. Pero grabe guys, sobrang nakakapagod. Sabi ko nga, mama, parang ayaw ko nang umulit. Nakakapagod. Sakit sa puwet. Sabi niya ganun. Pero sana lang talaga, diba? Next year, diba? This year talaga parang ayaw. Sukong-suko na talaga ako. Ayaw ko na. Nagre-reklamo na yung kapatid ko. Yan, bilisan na yan dyan. Pero hindi siya ganun bilis. Kasi sabi ko sa iyo, pag binilisan ko ng takbo, pag mabilis takbo namin guys, natutulog yung isa. Naiinis ako. Imbis na bibilisan ko, ayun, paano mo bilisan? Natutulog na. So, ayan na. Ano na kami dyan? Malitbog na ata yan dyan. Ahon na kami pa Malitbog. Tapos pababa namin, bye-bye Leyte na. Tapos, ito na sa amin, Hilongos Leyte. Dumaan pa kami sa dalawang church pa yung dinaanan namin dyan. Pagbaba namin sa bye-bye naman kami. Tapos yung sa Hindang naman, bumaba din kami. Kasi yun nga yung namin sadya sa pag-uwi niyan, yung kami, visit kami simbahan. Kaya alam mo bang ginagawa? Pinakasekreto dyan na makauwi ng maayos. Dasal-dasal. Kailangan mo ng guidance sa kanila. Sa totoo lang, ang bilis talaga ng takbo namin. Nagre-reklamo nga yung mama ko kasi ang bilis na daw ng takbo namin. Sa totoo lang kasi, ako yung pinakamabagal magpatakbo. Ang kapatid ko naman, yung pinsan ko, kahit abot pa ng 100 takbo nila, wala siyang pake. Ako naman, 670 ganyan, ninenervyos na ako. Kaya hindi ko nga pinaayos yung yung speedometer. Kasi pag nakikita ko kasi siya, alam ko parang lalagpas na, abot na siya ng 80 to 90. Kinakabahan na ako. Hindi ko nga siya talaga pinaayos. Wala ako nakikita, wala akong pake kung anong ilang na. Diba? Ng takbo namin. Kaya, yun, safe. Nagagalit yung mama ko. Ayun guys, see you next video. Hanggang dito na lang. Thanks for watching guys. Bye-bye!